Magandang umaga po sa ating lahat, brothers and sisters. Sa totoo lang, kinakabahan po ako eh. Dahil kahit nung bata pa po ako, bata pa rin naman ngayon, tama po ba? Ayoko talaga yung tumatayo sa harap ng maraming tao. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kaligtasan, nandito po ako sa harapan ninyo. Bagaman hindi ako karapat-dapat na magbahagi ng salita ng Diyos, pero dahil sa biyaya ng Diyos, narito po ako sa inyong harapan. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming amang Diyos, Panginoon, nagpapasalamat po kami, higit sa lahat, sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Na bagaman kami noon ay pinanganak na mga miserableng mga makasalanan, na gumagawa ng napakaraming mga kasalanan, at namumuhay na malayo at hiwalay sa iyo, Diyos. At dahil dito, kami ay marapat lamang na mahatulan ng walang hanggang pagkapuksa doon po sa apoy sa impyerno. Subalit, dahil po sa iyong pag-ibig at sa iyong habag, ay sinugo mo sa amin na yung buktong anak na si Jesus, at siya po yung tumanggap ng lahat ng kahatulan at kaparusahan na narapat ay sa amin. At sa pamagitan po ng kanyang sakripisyo doon sa krus, at sa pagdanak ng lahat ng kanyang mahalagang dugo, ay nilinis at pinatawad mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya Panginoon, kami ay nagkaroon na ng buhay na pag-asa na makakapasok na kami sa iyong kaharian doon sa langit. Panginoon, sa oras na ito kami po ay nagkakatipon dito po sa lahat ng mga churches dito po sa Cavite area upang sama-sama naming pakinggan ang iyong salita. Pakiusap, buksan mo po nawa ang puso't isipan ng bawat sa amin at tulungan kami na maunawaan ang iyong salita. Ipahintulot mo rin po nawa na kumilos na makapangyarihan ng Espiritu Santo at tulungan kami na mauukit ang iyong salita sa aming puso. Panginoon, dalangin ko rin po, ilagay mo po sa iyong lingkod na mahina ang bibig, ang mga salita na nanaayon lamang po sa iyong salita at naayon sa iyong banal na kalooban. At sa oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin, nawa ay maluwalhati ka namin at mabigyan ng kapurihan. Muli, Ama, nagpapasalamat po kami. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So muli po, magandang umaga po sa atin lahat, brothers and sisters. So, nag-almusal po ba tayo? Konti lang. Kasi parang inaantok pa po. Ano po ba? So, sana po yung fellowship natin halos hindi naman siya monthly. Tama po ba? So, nawag yung pagkakataon na ito ay gamitin natin para magkaroon ng kalakasan sa bawat isa sa pamagitan ng testimony mamaya. Tama po ba? At bago po yun, pag-aralan po muna natin ang salita ng Diyos. Wala po akong ibabahagi sa inyong bago. Yung ibabahagi ko po sa inyo, alam nyo na rin. Dapat nadalas nyo nang nababasa. Tama po ba? So wala tayong pinag-aaralang bago. Kundi, kung ano yung napakinggan na natin, binasa, natutunan natin. At yun, siya pa rin pinag-aaral natin. Tama po ba? Bakit? Kasi simple lang. Kahit na alam na natin ang problema, madalas din naman nating makalimutan. Tama po. Kaya kailangan nating paulit-ulit na pag-aralan. Dahil kapag paulit-ulit natin na pinag-aaralan yung parehong paksa, parehong salita ng Diyos, kung ganon, magiging atin yung salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya ngayon po, buksan po natin sa ating mga Biblia, Colossus chapter 3. Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 2. Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 2. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, dito po, ang title natin, yung bagong buhay ng mga nakay Kristo. Tama po ba? Sabi, bagong buhay. Kaya nga, brothers and sisters, pag-isipan natin, pagkatapos nating maligtas, paano tayo namumuhay? Tayo na mga
magulang, mga nanay at mga tatay, napakahalaga ng pamumuhay Kristiyano natin sa loob ng church, sa loob ng tahanan, kung saan may mga kasama tayo na mga brothers and sisters, na mga anak din natin. Tama po ba? Napakahalaga. Bakit? Gaya ng alam po natin, yung mga bata, saan sila nakatingin? Saan po? Sa matatanda. Kung ano yung ginagawa ng matanda, gagayahin nila. Tama po ba? May kasabihan tayo, kung ano yung ginagawa ng matanda ay palaging tama sa paningin ng bata. Kaya nga, napakahalaga kung paano tayo namumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga naligtas sa loob ng bahay natin, o kung nasaan man tayo. Tama po ba? At sa loob ng church. Kaya napakahalaga ng pananampalataya natin. Ulitin ko, tinitignan ng mga brothers and sisters ng mga kabataan na siyang magiging nanay din sa pagdating ng panahon, magiging tatay din pagdating ng panahon. Kung paano tayo namuhay sa ating buhay pananampalataya, same yung gagawin nila. Bakit? Lahat tayo dito, pamilya. Tama po ba? Lahat na tayo dito, mga kaanib ng sambahayan ng Panginoon. Kaya nga, ulitin ko, nakatingin sa bawat isa sa atin, sa pananampalataya natin, yung mga kabataan. Kaya nga yung iba alam natin, marami ng kabataan na nawala. Meron ding iba na nawala na rin. Bakit? Simple lang. Kung tatanungin natin sila, ano sasabihin nila? Kasi yung isang sister, natisod ako dahil sa kanya. Tama po ba? Bakit nagkaganon? Kasi nga, hindi maganda yung nakita niya. Tama po ba? Kaya nga ulitin ko, napakahalaga ng pamumuhay natin. Bilang mga magulang, napakahalaga ng pananampalataya natin. Pero dito, sa binasa po natin, sa Colossus, chapter 3, verse 1, kung kayo ngayon muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sabi sa una, kung kayo nga'y muling binuhay. Kaya nga, brothers and sisters, naniniwala ako, siguro naman malaki yung porsyento sa atin na lahat na nandirito ligtas. Tama po ba? Sigurado ba talaga tayo na lahat tayo na nandirito ay ligtas? Talaga? Brothers and sisters, kailangan nating suriin yung sarili nating kaligtasan. Kung talagang tunay o kaya tiyak, sigurado. Naintindihan niyo po? Dahil kung hindi, malaking problema ito. Tama ba? Patungkol sa kaligtasan, napakadaling sabihin na ligtas na ako. Kasi talagang napakadaling maintindihan yung kaligtasan. Kahit nga yung grade 1, kaya nila itong maintindihan. At naririnig din natin sa tuwing Sunday, sa lahat ng fellowship, pag pinapatungkol yung testimony nila sa kaligtasan, naligtas ako sa pamagitan ng dugo ni Jesus, nabayaran na lahat ng kasalanan ko, past, present, future, tama po ba? Kaya madaling sabihin. Pero problema, kailangan nating pag-isipan ng maigi. Magkaiba yung having sa knowing. Naintindihan niyo po? Alam niyo po yung pinagkaiba ng knowing sa having? Ano po yung pinagkaiba? Pag sinabing knowing, alam din nila. Kaya nga kaya nilang mag-testimony. Kaya nilang sabihin yung patungkol sa kaligtasan. Tama po ba? Pero wala naman. Naintindihan niyo po? Para mas madaling maintindihan, siguro naman lahat tayo dito alam yung kimchi. Tama po. Sino po yung alam yung kimchi? Yung alam. Yung iba? Hindi niyo po alam? Pero nanonood kayo ng Korean novela. Tama ba? Yung kimchi, sino na po nakakain ng kimchi? Sige po, wag po kayong mahiya. Nakakain na. Pero yung nakaalam, alam lang, pero hindi pa nakakain. Yung hindi pa nakakain, medyo madami din. Tama ba? Kaya ano po yung kimchi? Ano po yung kimchi? Manghang. Di ba yung mga hindi nakakain, madalas sinasabi na maanghang daw, may daw. Tama ba? Maasim daw. Pero doon sa mga nakakain, yung kimchi, maanghang yan. Tama ba? Pero yung mga nakaalam lang, kaya rin nilang sabihin. Kasi narinig nila, doon sa talagang naka-experience, nakakain. Naintindihan niyo po? Kaya nga dito, ulitin ko,
Mahalaga, lalong-lalo na napakalapit na dumating ng Panginoong Yesus. Kailangan nating siguraduhin kung talagang yung kaligtasan na mayroon tayo ay alam lang natin. O kaya, meron talaga akong kaligtasan. Kasi may ebidensya. Yung tunay na nagkaroon ng kaligtasan, may ebidensya. Tama po ba? Una, ano po yung pinaka-ebidensya na mayroon tayong kaligtasan? Ano po yung pinakasiguradong ebidensya? Ano po? Ano po yung pinaka-ebidensya na nagkaroon tayo ng kaligtasan? Di ba dati patay tayo? Yung espiritu natin patay dahil sa kasalanan. Dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, nabuhay ang espiritu natin. Tama ba? Ngayon, buhay na yung espiritu natin. Ano yung kasunod? Ano yung susunod? Dahil buhay na. Ano po yung gagawin ng buhay? Anong kinakailangan ng buhay? Ano yung hinahanap ng buhay? Ano po? Ano po? Pagkain. Ano yung pagkain? Talaga bang hinahanap natin yung salita ng Diyos? Tama ba? Kasi kung buhay ka, hahanapin mo yung salita ng Diyos. Pero problema, di ba? Hanggang ngayon ba, may pinipilit ba sa inyo na kumain ng salita ng Diyos? Meron o wala? Kung pinipilit tayo, may problema. Tama ba? Kasi sa buhay, meron ba sa inyo dito pinipilit na kumain? Pinapagalitan pag hindi kumakain? Pinapagalitan lang sila kapag may sakit. Kasi wala talaga silang gana. Tama ba? Ito yung mga dahilan kung yung buhay hindi nakakakain kasi may problema, may sakit, walang gana. Tama po ba? Pero kung walang sakit, walang problema, natural. Maghahanap ng pagkain yung buhay. Naintindihan niyo po? Kaya pag-isipan natin ng maigi. Sinasabi natin na ligtas na tayo. Pero patungkol sa salita ng Diyos, bakit hanggang ngayon malayo pa rin sa atin? May problema. Tama ba? Kasi yung espiritu natin, naghahanap ng pagkain espiritual. Gaya na sinasabi sa, kabisado natin. Unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Kung tunay na naligtas tayo, magkakaroon tayo ng pagdanais sa salita ng Diyos. Nung hindi tayo ligtas, walang pagdanais sa atin ng salita ng Diyos. Kasi patay yung espiritu natin. Yung patay na espiritu, hindi ito mangangailangan ng buhay na espiritual na pagkain. Tama po ba? Pero ngayong buhay na yung espiritu natin, dapat mayroong nagnanais ng buhay na pagkain din. Di ba yung salita ng Diyos? Buhay. Tama po ba? Kaya nga, gaya ng binasa natin, napakahalaga muna. Tinatanong tayo ng Biblia kung tunay. Ano po yung sabi ng Biblia? Colossians chapter 3, babasahin ko po ulit. Kung kayo ngayon muling binuhay na kasama ni Kristo. Pwede rin natin itong i-translate. Kung talagang tayo ay naligtas. Tama po ba? Sa pamamagitan ni Kristo, tinatanong tayo kung. Kaya nga hindi mas mainam kaysa yung i-check natin ang i-check yung kaligtasan ng iba, yung sarili muna natin. Yung i-check natin. Kasi kung hindi tayo sigurado, ano pong mangyayari? Ulitin ko, malaking problema. Kung hindi tayo sigurado sa kaligtasan natin, kung hanggang ngayon, may pagdududa, may takot, tanungin ko po kayo, brothers and sisters, meron pa ba sa inyo takot mamatay? Pero takot magutom. Di ba? Pag-isipan natin. Dahil lang sa pagod, dahil sa sakit, ano pong mangyayari? Doon nakikita kung talagang may buhay sila. Tama po ba? Kaya pag-isipan natin. Ulitin, marahil marami na sa atin dito naligtas na, 5 taon, mahigit pa. Mula nang maligtas tayo, nagkaroon tayo ng pagnanais, mabuhay, espiritual. Hanapin yung mga bagay na nasa itaas. Pero paano naman ngayon? Same pa rin ba? Yung pagnanais na mayroon tayo, hanggang ngayon, mula nang maligtas tayo, habang tumatagal, ano po nangyayari? Ang buhay nila, nagiging routine na lang. Dahil nakasanayan na, same yung ginagawa nila, kaya ano po yung nangyayari? Hindi na sila nabubuhay ng ayon sa pananampalataya. Tama po ba?
Same. Nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng tunay na pananampalataya, naging anak ng Diyos, naipanganak na muli, pare-pareho ang kahulugan nito. Tama po ba? Kaya nga, pakiusap sa sandaling ito, i-check natin yung sarili natin. Hindi natin pwedeng sabihin noon, naging masigasig ako sa pagbabasa ng Biblia, naging masigasig ako sa paghahanap ng mga bagay na nasa itaas. Noon yun. Tama po. Ang problema, yung mahalaga, yung ngayon. Tama po ba? Kaya nga pakiusap, check natin ng maigi. Gaya ng sinasabi ng Biblia, 2 Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Siyasatin. Subukin yung sarili natin. Ulitin ko, kailangan natin masigurado muna. Kasi lahat ng ginagawa natin, maging yung pag-attend natin dito, kaya natin gawin yan nang walang kaligtasan. Tama po ba? Kaya mong maglingkod nang walang kaligtasan. Kaya mong magbigay ng tithes, magbigay ng offering nang walang kaligtasan. Pwede. Naintindihan po natin? Kaya nga, una sa lahat, kailangan natin muna tiyakin yung kaligtasan natin. Kasi kung hindi, malaking problema. Tama po ba? Paano kung dumating ngayon yung Panginoon? Yung kaligtasan pala natin, nasa ulo lang. Hindi na, wala namang ma-rapture na ulo lang. Tama po ba? Kaya nga kailangan natin, napakahalaga. Ulitin ko, siyasatin muna natin yung kaligtasan natin. Hindi ko sinasabing hindi kayo ligtas. Tama po ba? Kasi nakakaalam nito, yung sarili natin at yung Diyos. Tama po ba? Kaya nga, una muna, i-check natin yung sarili natin. Ngayon, kung talagang sigurado tayo na naligtas, ulitin ko po, may ebidensya. Maging yung Biblia, ikinumpara yung panahon natin ngayon, kung saan nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon, marami sa mga Kristiyano, marami sa mga nagsasabing ligtas na sila. Ang problema, ligtas lang sila sa pangalan. Pero yung gawa nila, lahat ng ginagawa nila, gawang patay. Kaya hindi nakikilala. Sabi ng Biblia, dapat maging saksi tayo ni Jesus. Maging saksi ng Ebanghelyo. Pero ulitin ko, kung paano tayo magiging saksi kung yung buhay natin kahina-hinala. Naintindihan niyo po ba? Dapat witness tayo. Hindi tayo dapat maging suspect. Tama po ba? Yung suspect, maniniwala kayo o hindi? Imposible. Tama po ba? Kaya kung tiyak na mayroon kang kaligtasan, mabuhay ka bilang may kaligtasan. Kung naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya, mabuhay ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sitwasyon na hindi maganda, pangit, mahirap. Bakit? Para maipakita natin yung pananampalataya natin. Para maipakita natin na talagang nagkaroon na tayo ng buhay. Tama po ba? Ulitin ko, pinagmamasdan tayo ng mga tao sa paligid natin. Alam nila na umattend tayo ng church. Alam nila masigasig tayo sa pagbabasa ng Biblia. Nakikita pa nga nila, ini-invite natin sila. Tama po? Pero paano kung yung buhay natin taliwas? Hindi sila maniniwala. Tama po ba? Kaya nga, mayroong mga ebidensya. Kung talagang naligtas tayo, dapat nakikita sa buhay natin. Hindi lang sa salita. Tama po ba? Yung kaligtasan, hindi sa salita. Dapat nakikita. Kung sinasabi natin na si Jesus nasa atin, si Jesus yung Panginoon ng buhay natin, dapat siya yung ulo natin. Nasusunod yung ulo. Tama ba? Meron ba sa inyong katawan na lumalaban sa utos ng ulo? Meron ba? Sinasabi ng ulo, lumakad pa. Pero sabi ng isa, hindi, dito lang ako. Meron po ba? Hindi. Nagsisynchronize lahat. Tama ba? Ganun din. Nakikita. Ulitin ko, kung talagang naligtas tayo, kung sinasabi natin na mayroon na tayong kaligtasan, sinasabi ng Biblia kung ganon. Ano yung sabi ng Biblia? Binasa natin, kung sinasabi natin na tayo yung muling binuhay na kasama ni Kristo. Sa madaling salita, kung sinasabi natin na naligtas na tayo sa pamagitan ni Kristo, ano yung sabi ng Biblia? Ay, hanapin ninyo. Tama po ba? Ano dapat yung hanapin natin? Yung mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Ngayon, tapos na natin i-check kung naligtas tayo o hindi.
Next, anong kailangan nating i-check? Ano ba ngayon yung hinahanap ko? Ano ba yung hinahanap ko ngayon? Tanungin ko po kayo, ano ba yung hinahanap ninyo ngayon? Brothers and sisters. Pumunta ba kayo dito na hinahanap ang salita ng Diyos? O pumunta kayo dahil tinawagan kayo ng leader ninyo? Ano po? Kapag hindi ako pumunta, hahanapin na naman nila ako. Mag-explain na naman ako kung bakit. Tama ba? Ano po? Pakiusap. Kung tunay na naligtas tayo, hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas. Ayan yung mga bagay nasa itaas. Ano po yun? Lahat ng bagay na may kinalaman sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, ito yung mga bagay na makalangit. Nung Wednesday, last Wednesday, napakinggan natin yung sermon. Tama po ba? Huwag tayong mag-ipon ng kayamanan para sa ating sarili dito sa lupa, kundi doon sa langit. Napakinggan natin yun. Tama po ba? Pagkatapos nating mapakinggan, nagkaroon tayo ng pagnanais, nagkaroon tayo ng pagpapasya. Hahanapin ko na yung mga bagay na nasa langit. Pero paglabas ng pinto, nag-notify sa cellphone, nakita yung kapitbahay, nakabili ng kotse, namasyal sa mga gandang lugar, nawala agad. Tama ba? Nahanapin yung mga bagay na nasa itaas. Ulitin ko po, kailangan, kung tunay na naipanganak tayong muli, kung tunay na naligtas tayo, hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas. Para magawa nating mahanap yung mga bagay na nasa itaas, anong kailangan natin gawin? Ano pong kailangan gawin? Siyempre, para makita mo yung mga bagay na nasa itaas, saan dapat nakatingin yung paningin mo? Pwede ba tayo, ang mga Kristiyano, ganun lang maglakad? Ganun po ba? Hindi yung literal na itingin yung matas. Kasi kung ganun, mabubunggo ka. Tama ba? Hindi. Ibig sabihin nun, sa ibang translation, set your heart. Yung puso natin. Ituon natin yung puso natin sa mga bagay na nasa itaas. Brothers and sisters, nasaan ba ngayon yung whereabouts ng puso natin? Yung kinaroroonan ng puso natin. Saan? Maging sa oras na ito, yung katawan natin nandito. Tama po ba? Pero maaaring yung pag-iisip natin, yung puso natin, ano ba yung kakainin namin bukas? Papasok na naman, maswerte, walang pasok ng buong linggo, walang problema sa baon. Tama ba? Monday, may pasok na naman. Kaya kahit nandito tayo, kahit nakikinig tayo ng salita ng Diyos, bakit walang pumapasok na salita ng Diyos sa puso natin? Kasi yung puso natin, paano malalagyan yung puso natin ng salita ng Diyos? Ay yung puso natin nasa labas. Tama po ba? Para malagyan ng salita ng Diyos yung puso natin, kailangan talagang nandito yung puso natin. Kaya bakit hanggang ngayon marami nagsasabi, mahina pa rin ako sa pananampalataya. Simple lang. Baka kasi wala ka nakukuhang lakas. Tama ba? Marami nagsasabi sa atin kapag nakapakinig ng sermon, ang ganda ng sermon. Pero paglabas pa lang, wala na agad. Tama po ba? Bakit? Dito lang. Pumasok lang sa tenga, lumabas din sa kabila. Hindi dumating sa puso. Kaya nga, marami rin nakikita tayo ng mga brothers and sisters, kung titignan natin yung buhay nila, kahit mahirap yung buhay nila, pero still, nagiging tapat. Nananatiling tapat sa kanilang pananampalataya, kahit maraming pagdurusa, kahit may sakit, kahit maraming pagsubok, kahit maraming pag-uusig, pero still, yung pananampalataya nila, hindi shaky, hindi natitinag. Isang ebidensya. Ano po yun? Sagana siya. Kung nakukuha niya palagi ang salita ng Diyos. Kaya hindi siya natitinag. Hindi siya natatakot sa anumang mga bali-balita. Tama po. Tayo ngayon, anong bali-balita na naririnig natin? Tapos na tayo sa COVID. Medyo hindi na ngayon yung COVID. Tama ba? Pero ano naman ngayon? Monkeypox. Tama po. Kaya, meron ba sa inyo natatakot magkaroon ng monkeypox? Siyempre, kailangan natin mag-ingat. Tama ba? Hindi tayo natatakot, pero kailangan natin mag-ingat. Tama po ba? Pero ganyan pa man, sila ng mga matatag sa pananampalataya dahil yung salita ng Diyos pumasok sa kanilang puso, kaya hindi sila natitinag sa pananampalataya. Still, patuloy pa rin nilang hinahanap yung mga bagay na nasa itaas. Ginagawa yung gawain bilang mga naligtas. At walang nagiging dahilan sa kanila
para hindi nila magawa yung gawain bilang naligtas. Tama po ba? Kaya nga ulitin ko, i-check din natin saan naroroon yung puso natin. Kung yung puso natin nasa mga makamundong bagay, kaya ano yung hinahanap ng katawan natin? Mga makamundong bagay. Pero kung yung puso natin nasa sakripisyo, nasa pangangaral ng ebanghelyo, nasa mga brothers and sisters, nandoon yung puso natin. Kaya nga nagagawa natin. Tama po ba? Pero kapag malayo yung puso natin, maraming dahilan para hindi magawa lahat ng mga bagay na iyon. Lahat ng mga bagay patungkol sa makalangit. Tama po? Kaya sabi sa atin, sa totoo lang, yung itong binasa natin sa Colosas, ito yung matalinong payo sa atin ng Diyos. Na hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas. Ituon natin yung puso natin sa mga bagay na nasa itaas. Bakit? Alam na alam natin. Sa mundong ito, lahat ng mga bagay, ano mangyayari? Ano mangyayari sa lahat ng mga bagay sa mundong ito? Mawawasak. Masisira. Tama ba? Kaya kung lahat ng mga bagay, kung yung puso natin, yung pag-iisip natin, itutuon pa rin natin. Ilalagak pa rin natin sa mga bagay dito sa lupa. Ano pong gaya po siya na nag-e-invest, naririnig natin palagi, sa bangko na palugi. Tama ba? O kaya naman sa negosyo na pabagsak na. Kung kayo po, alam niyo yung isang negosyo pabagsak na, mag-e-invest pa ba kayo doon? Kahit anong gawin, hindi na makakabangon, mag-e-invest pa rin po ba? Natural, hindi. Tama po? Pero nakakalungkot, marami mga Kristiyano, ganun pa rin ang ginagawa nila. Kaya kung titingnan natin, kahit naligtas sila ng mahabang panahon, andun pa rin yung pag-iisip nila. Kaya nga madali nilang may pagpalit yung gawain sa church, pag-evangelize, tama po ba? Pagbabasa ng Biblia. Bakit? Nandoon yung puso nila. Kaya pakiusap, pag-isipan natin ng maigi yung sinabi ng Panginoon na ituon na natin. Kasi nga, wala na tayong mapapakinabangan sa mundong ito. Tama ba? Tingnan natin. Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro, chapter 3. Verse 6 hanggang 7. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Nasa pamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy, na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masamang tao. Ano pong ibig sabihin? Nasa pamagitan ng gayon ding salita. Di ba sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Noe na magkakaroon ng paghuhukom, pero binaliwala nila. Still, namuhay. Ano yung naging kasalanan nila? Binanggit ng Biblia, maging si Jesus, sinabi niya. Tama ba? Nung panahon bago si Noe, pumasok sa daong, anong ginagawa ng mga tao? Kumakain, uminom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Lahat ng ginagawa nila, puro lang sa lupa. Puro sa laman. Wala silang pakialam sa salita ng Diyos. Wala silang pakialam para sa Diyos, patungkol sa Diyos. Bakit? Yung puso nila nakatuon lang. Andito lang sa lupa. Kaya nga, nang dumating yung babala ng Diyos sa kanila, hindi sila nakinig. Akala nila, nagbibiro lang si Noe. Tama po, alam na alam natin yung kwentong iyon. Gayunman, sinasabi sa atin ng Biblia sa parehong salita kung paanong sinabi ng Diyos nung panahon ni Noe. Nagkatotoo, kahit di sila naniwala. Sinasabi sa atin ngayon, ganun din. Yung kasalukuyang mundo natin, nakalaan na rin sa pagkawasak. Sa madaling salita, lahat ng mga bagay sa mundong ito, matutupo, masisira. Brothers and sisters, pag naglagay kayo ng mga bagay sa apoy, anong mangyayari? Susunog. May matitira ba? Pag nasunog? Kaya nga diba sinasabi nila, mas mainam na daw manakawan kaysa Pero mas mainam, huwag mangyaring dalawa. Tama po. Pero diba, bakit? Kasi pag nanakawan ka, pwede pang maibalik. Yung nawala. Pero yung nasunog. Hindi po ba? Ganun din. Kaya nga pinapayuhan tayo ng Biblia, sinasabi sa atin, hanapin natin.
yung mga bagay na nasa itaas, yung mga bagay na may kinalaman sa walang hanggan. Hindi naman nangangahulugan na hindi na tayo pwedeng magtrabaho. Tama po ba? Hindi na pwedeng maghanap buhay, hindi na pwedeng gumawa ng mga gawain natin. Hindi sinabi ng Biblia yung ganun. Kundi lahat ng ginagawa natin, i-connect natin sa walang hanggan. Kung ganun, susunod yun sa atin. Tama po ba? Kaya nga, maging matalino tayo. Ulitin ko, ito yung sinasabi ng Biblia, kung paanong mawawasak, kung paanong masusunog, anong kailangan natin gawin. Binigyan na tayo ng babala ng Diyos. Binigyan na tayo ng wise na advice ng Diyos. Kailangan natin sundin. Kung hindi, darating yung panahon, pag pumunta na tayo sa langit, di ba? Lahat ng gawa natin doon, ano sabi ng Biblia? Susubukin sa apoy. Yung matitira doon, yun yung gantimpala natin. Eh paano kung wala? Kasi wala ka namang ginawa. Tama po ba? Pag-isipan din natin ng maigi. Maaaring gumagawa tayo sa church, naglilingkod tayo, yung iba nagsusundo pa, pero paano kung ginagawa mo yan ng hindi dahil sa Diyos? Kung gano'n, wala ring silbi yun. Wala ring kabuluhan. Tama ba? Lahat ng ginagawa natin, kung wala itong kinalaman sa Diyos, eh paano ka gantimpalaan ng Diyos? Wala ring gantimpala. Kaya nga, siguraduhin natin na sa lahat ng ginagawa natin, mayroong kinalaman sa Diyos. Kung ganon, mapapakinabangan natin ito pagdating sa langit. Tama ba? Kaya maging matalino tayo. Kaya binasa natin ng Wednesday sermon sa Mateo chapter 6, verse 19 hanggang 20. Tama po ba? Binasa natin yun. At alam na rin natin yun. Sabi sa atin, wag. Kasi lahat ng mga bagay sa mundong ito, kinakalawang, nasisira, nananakaw. Tama ba? Kaya nga sinabi na sa atin ng Biblia na wag. Ulitin ko po, magkaroon man tayo dahil sa pagsisikap natin, dahil yung oras natin, inilaan natin sa mga makamundong bagay, yes, maaari nating makamtan lahat ng yun. Pero problema, paano kapag bigla kang namatay? Sino makikinabang nun? Sino po? Wala ka nang pakinabang doon. Sino makikinabang? Yung mga naiwan na hindi naman naghirap. Tama ba? Kaya nga mas mainam na magsakripisyo tayo sa church, sa mga brothers and sisters, lahat ng material natin, gamitin natin sa church. Kung ganoon, mapapakinabangan natin. Tama po ba? Nag-iisip din ako, may mga balita po ako narinig, nakikita ko sa balita, may nakikita ako doon. Yung mga hindi ligtas, yung mga mayayaman, dahil wala silang mapaglagyan ng pera nila. Sino po yung mahilig manood dito ng Rapi Tulfo? May nanood din po ba sa inyo? May napanood po ako doon, isang Japanese. O, mayaman. Tama ba? Nag-donate ng milyones. Bakit? Nagtanong si Tulfo, bakit? Eh kasi walang mapaglagyan eh. Tama po ba? Gawin man nila iyon, kung hindi sila ligtas, wala rin naman pakinabang yun. Tama ba? Pero paano naman tayo? Kung yung mga hindi ligtas may ganoong kaisipan, paano naman tayo? Tama po ba? Brothers and sisters, paano? Yung puso natin, pagdating sa, di ba, pag may Bible seminar tayo, meron tayong contribution. Tama ba? Pagdating dito sa church, nakikita natin yung tithes and offering. Tama po ba? Ano yung, pag pumupunta kayo, anong tingin niyo sa tithes and offering? Yung tithe box natin, kamusta? Ano ba yan? Tama ba? Babawasan na naman. Tama po. Kaya pag-isipan natin, alam niyo po, mas matalinong pamamaraan yun. Ilagay mo lahat. Pero hindi naman lahat. Tama po ba? Siyempre, alam niyo po, yung Diyos, hindi natin pwedeng lokohin. Tama ba? Nung si Jesus, pinagmamasdan niya yung mga tao na pumapasok sa templo, naguhulog dun sa kabangyaman, sinong pinuri ni Jesus? Yung babaeng balo. Ilan yung hinulog ng babaeng balo? 2 kusing lang. Hindi niya pinuri yung naglagay ng siguro malalaking halaga. Tama ba? Ang pinuri ni Jesus, yung babaeng balo. Bakit? Binigay niya yun ng buong puso niya. Tama ba?
Ganon din tayo. Ulitin ko po, kailangan nating pag-isipan ng maigi. Yung buhay natin, yung pamumuhay natin, hindi lang ito simpleng pamumuhay lang. Lahat ng ginagawa natin may koneksyon para sa walang hanggan natin. Kung laging ilalagay natin sa isip natin na lahat ng ginagawa natin may koneksyon sa walang hanggan, marahil, gagawin natin ito ng may buong katapatan. Tama ba? Kasi alam natin, kapag ginawa natin ito ng may buong katapatan, may mapapakinabang ako doon sa langit. Yung mga nagtatrabaho, may magkatrabaho po ba dito? Meron po ba? O lahat na? Pensyonado na. Wow, sosyal. Tama po. May nagtatrabaho po ba dito? Meron. Tama po. Nagtatrabaho ba kayo ng tapat o base lang sa sweldo? Tama. Di ba? Pero bakit ba kayo kailangan ninyong gawin yung trabaho ninyo? Kasi kung hindi ninyo ginawa, ano mangyayari? Tatanggalin kayo. Tama ba? Tatanggalin. Kapag nagtrabaho kayo ng maigi, bibigyan kayo ng sweldo. Tama po ba? Meron ba nagtatrabaho dito na kulang ang binibigay na sweldo? Meron? O wala? Meron, mangilan-ngilan. Tama po ba? Pero yung natural, tama. Kung ano yung napagkasundoan na sweldo nila. Tama po ba? Same. Yung Diyos nangako siya. Gagantihan niya tayo ayon sa ating ginawa. E paano kung yung mga ginawa natin ay walang kinalaman sa Diyos? Wala rin siyang igaganti sa atin. Wala siyang ibibigay sa atin na gantimpala. Tama po ba? Kaya nga baguhin natin yung pag-iisip natin. Sabi ng Biblia, magbago tayo ng pag-iisip. Yung pag-iisip natin, huwag na yung mag-isip na makalupa. Yung pag-iisip natin dapat makalangit. Brothers and sisters, napakalamit na ng finish line natin. Tama po ba? Kung pagmamasdan natin yung mga nangyayari sa paligid natin, kitang-kita na natin. Malapit nang dumating yung Panginoon. Wala na tayong sapat na oras. Kaya nga huwag na nating ilagak yung pag-iisip, yung puso natin dito sa lupa. Bakit ba ibinigay sa atin ng Diyos yung kwento ni Haring Solomon? Bakit po? Dahil lahat ng mga tao, ganun yung hinahangad. Tama ba? Si Haring Solomon, alam natin, nagkaroon siya ng kayamanan na walang sino man ang pwedeng magkaroon na gaya niya. Ng katalinuhan, ng katanyagan. Tama po ba? At ito yung hinahanap ng mga tao sa mundong ito. Pero nung sabi ni Haring Solomon, na nagkamit ng lahat ng mga bagay na gusto ng tao na makamit, ano po yung sinabi niya? Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Naintindihan niyo po? Pero problema, dahil meron tayong laman. Yung laman natin, nakadesign ito dito sa lupa. Tama po. Yung laman natin, ginawa mula sa lupa. Kaya anong hinahanap ng laman natin? Mga bagay na nasa lupa. Kaya nga nung sabi ni Apostol Pablo, sinusupil niya yung kanyang laman. Tama po ba? Bakit? Bakit kailangan supilin yung laman? Dahil ito yung kalaban natin para mahanap, para tumingin, para ilagak yung pag-iisip natin, yung puso natin sa mga bagay na nasa langit, nasa itaas. Kaya kailangan supilin. Tama po? Pag-isipan natin si Haring Solomon. Alalahanin natin, nagkamit siya, ulitin ko, ng lahat ng maaari nating makamit. Pero sinabi niya, wala pa ring kabuluhan. Tingnan natin, Ecclesiastes, sa lumang tipan po, Ecclesiastes, chapter 2, medyo mahaba po ito. Verse 8 hanggang 11 na lang po, pero mamaya pwede nyo pong basahin verse 1 hanggang 11. Pero babasahin na lang po natin 8 hanggang 11. Basahin po natin verse 8 hanggang 11, 3 to 1. Nagtipon din ako para sa akin ng pilak at ginto at ng kayamanan ng mga hari at ng mga kalalawigan. Kumuha ako ng mga awit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman.
Kaya't naging dakila ako at nahigitan ko ang lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Ang aking karunungan ay nanatili naman sa akin. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay, at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin, at walang mapapakinabang sa ilalim ng araw. Ito po yung sinabi ng pinakamatalinong tao na ipinanganak sa mundong ito. Walang kabuluhan. Tama po ba? Lahat ng ginawa niya, anong sabi niya? Wala ring mapapakinabang. Wala. Kaya nga pag-isipan natin, lahat ng ginagawa natin, kung wala itong kinalaman sa Diyos, wala rin tayong mapapakinabang dyan. May pakinabang ka lang sa ngayon. Pansamantala. Tama po ba? Pero yung pansamantala na yan, maaaring magtapos yan ngayon. Maaaring magtapos bukas, maaaring magtapos sa susunod na linggo, at pagkatapos na dumating ka sa katapusan ng buhay mo sa mundong ito, papasok ka na sa walang hanggan. Kung lahat ng ginawa natin sa mundong ito, walang kinalaman sa walang hanggan, wala ka rin mapapakinabang. Wala ka rin madadala. Tama po? Kaya nga ulitin ko, pag-isipan natin yung buhay ni Haring Solomon. Lahat, walang kabuluhan. Kaya nga pinayuhan na tayo ng Biblia na huwag ilagak yung puso natin sa mga bagay sa mundong ito. Sinabi na sa atin ng Biblia, nakalaan na sa paghukom, nakalaan na sa paglipol, sa sunog. Tama po? Kaya ngayon, ano sinasabi sa atin ng Biblia? Balikan po natin sa 2 Pedro, chapter 3, verse 11. 2 Pedro, chapter 3, verse 11. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Yamang nalalaman natin. Yamang. Nalalaman, ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Anong ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Ito yung sinasabi sa atin ng Biblia. Yamang, masusunog, mawawasak, masisira. Kaya ano dapat natin gawin? Huwag na nating ilaga. Ituon na lang natin yung pag-iisip natin, yung puso natin sa mga bagay na nasa itaas. Tama po? Maging yung gawain natin ito, may kinalaman ito sa mga bagay na nasa itaas. Tama po ba? Pero yung iba, marahil, yung mga brothers and sisters natin, maaaring nagsasaya sila ngayon, nag-enjoy sila ngayon, pero walang kinalaman yun sa mga bagay na nasa langit. Tama ba? Maaaring nagsasaya sila ngayon, pero paano pagdating nila? Halimbawa, dumating ang Panginoon ngayon. Ano sabihin sa atin ng Panginoon? Mabuti, tapat na alipin. Tama po ba? Pero sa kanila, ano sabihin ng Panginoon? Mabuti rin ba? Hindi. Kasi alam nila, may gawain tayo ngayon. Pero mas pinili nila yung mga bagay na nasa lupa. Tama po? Kaya magalak kayo. May gantimpala na naman kayo sa Panginoon. Tama po? Kung gusto natin ng gantimpala sa Panginoon, yung puso natin, alisin na natin sa sanlibutan. Ilagay natin sa Panginoon. Tama po ba? Dahil kung yung puso natin nasa sanlibutan, gaya ng sinabi ni Josue sa mga Israelita, ano po sabi ni Josue? Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Bakit? Hanggang sa araw na iyon, yung mga Israelita naglilingkod sa Diyos. Pero at the same time, naglilingkod din sa Diyos-Diyosan. Bakit? Yung mga lumabas galing Egypt, may kinuha sila ng mga Diyos-Diyosan. Tama po ba? Kaya anong ginawa nila? Naglilingkod sa Diyos. Tapos, naglilingkod din sa Diyos-Diyosan. Hati yung puso nila. Sabi ng Panginoon, imposible makapaglingkod tayo sa dalawang Panginoon. Imposible. Kaya ngayon, yung puso po natin, half-half po ba? Kalahati sa Diyos, kalahati sa sanlibutan. Pwede po ba yun? Imposible. Maaari natin gawin, pero hindi ito kalugod-lugod sa Diyos.
Tama po? Dito, mga nanay at tatay, tama ba? Siguro kasama ba ninyo dito yung inyong mga asawa? Maaari ba, pwede ba papayag kayo yung puso ng asawa ninyo, kalahati sa iba, kalahati sa inyo? Payag kayo, hindi. Sige lang, nagbibigay naman eh. Pwede o hindi? Hindi. Tama ba? Hindi yun normal. Huwag natin gawin yun sa Diyos. Ulitin ko, nalaman ng Diyos yung puso natin. Nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Kung alam natin ang katotohanan ito, magiging tapat tayo sa Diyos. Yung puso natin, ibibigay natin sa Diyos. Sa totoo lang, hindi naman hinihingi sa atin ng Diyos lahat ng bagay. Tama ba? Wala tayong mababasa dito sa Biblia, anak, ibigay mo sa akin ang pera mo. Wala. Anong sinabi ng Biblia? Ano sabi ng Diyos sa atin? Anak, ang puso mo sa akin ay ibigay. Kawikaan 23:26. Ito po yung sinasabi. Ulitin ko, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Bakit ba hinihingi pa sa atin ng Diyos yung puso natin na ibigay natin sa Kanya? Simple lang. Bakit? Kasi maaaring maibigay natin sa iba. Tama po ba? Meron ba sa inyo dito, hinihingi sa asawa ninyo, ibigay mo sa akin ang pagmamahal mo? Kusa, binibigay. Tama ba? Bakit kusang ibinibigay? Kasi nakakatanggap din siya ng pagmamahal. Kaya ibinibigay, sinusuklian niya ng pagmamahal. Same. Araw-araw nakakatanggap tayo ng pagmamahal ng Diyos. Hanggang ngayon, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. Pero problema, yung puso natin, yung isinusukli natin sa iba. Kaya yung puso ng Diyos, ano yung nangyayari? Nalulungkot. Tama po? Kaya nga pag-isipan natin ng maigi. Ulitin ko, maaari tayong nandito, pero yung puso natin malayo. Maaari tayong naglilingkod, pero yung puso natin malayo sa Diyos. Kung ganon, wala rin tayong mapapakinabang. Tama po ba? Maging matalino tayo. So, ngayon lang, ang problema, wala na tayong sapat na panahon para hanapin yung mga bagay na nasa itaas. Para hanapin yung mga bagay na walang hanggan. Wala na tayong sapat na oras. Tama po? Sino ba nakakaalam sa atin na magtatagal pa tayo ng 10 taon? Natin alam. Maaring si Jesus, hindi pa dumating siguro mga after 10 years. Pero problema, ikaw, buhay ka pa ba after 10 years? Hindi natin alam. Tama po? So, ibig sabihin, wala na tayong sapat na panahon. Tama ba? Kung ipapaalam sa inyo ng Diyos na after 3 years, patay ka na, anong gagawin niyo po? Kung ipapaalam sa inyo ng Diyos, after 3 years, patay ka na, anong gagawin po ninyo? Siyempre, magsisikap ka na gumawa ng lahat ng mga bagay na gagawin mo patungkol lang sa Diyos. Kasi wala ka ng chance. Pero hindi yun papaalam sa atin ng Diyos. Tama po ba? Hindi yun papaalam. Pero, binigyan niya tayo ng tanda. Tama ba? At nakikita na natin lahat. Kaya kung pag-iisipan natin ng maigi, yung nangyayari sa panahon natin, napakalapit ang dumating yung Panginoon. Wala tayong sapat na oras. Kaya nung sinabi sa atin ng Biblia, tignan po natin, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5. 15 hanggang 17. Hanggang 17. Basahin po natin ang sabay kapag nakita na. Efeso chapter 5, 15 hanggang 17. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ito po yung sinasabi sa atin ng Biblia. Maging maingat. Sabi, maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng mga mangmang. Alam natin, yung mangmang, ano po yun? Yung mga hindi ligtas kasi wala silang alam. Tama ba? Yung buhay nila nakatuon lang sa mundong ito. Kaya nga lahat ng ginagawa nila sa mundong ito lang. Pero tayo, alam natin yung katotohanan. Alam natin kung ano mangyayari sa mundong ito. Bakit sinabi sa atin ng Biblia na maging maingat tayo sa paglakad natin? Anong ibig sabihin ng paglakad? Sa pamumuhay natin, maging maingat tayo. Tama po ba? Bakit kailangan pang sabihin ng Biblia na mag-ingat tayo, maging maingat?
Simple lang. Kasi maaaring hindi tayo maging maingat. Tama po ba? Maaari tayong mamuhay na gaya ng mangmang. Maaari tayong mamuhay na gaya ng mga hindi ligtas. Maaari natin sinasabi natin sa pangalan ligtas tayo, pero sa katotohanan, yung gawa, hindi. Nagkigaya ng mangmang. Sabi ng Biblia. Tama po ba? Ulitin ko, alam ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa natin. Ngayon, sinasabi sa atin ng Biblia, kundi gaya ng marurunong. Anong ibig sabihin ng marurunong? Yung mga tao nakakalam kung ano na yung panahon ngayon, yung mga tao nakakalam ng kalooban ng Panginoon, tama po ba? Gayahin natin sila. Tularan natin sila. Yun ang mumuhay ng may katapatan sa kanilang pamumuhay Kristiyano, tularan natin sila. Gayahin natin sila. Hindi yung sanlibutan ito. Hindi yung mga tao sa mundong ito. Huwag nating tularan yung mga brothers and sisters na mahina sa pananampalataya. Kapag nakatingin ka sa kanila, ano mangyari sa iyo? Pabagsak ka rin, gaya nila. Kaya nga, sino dapat natin tingnan? Yung mga marurunong. Ngayon, may kilala ba kayong marunong? Meron po ba? May nakikita ba kayo ng mga brothers and sisters na marurunong? Tularan ninyo sila. Huwag ninyong tingnan yung mga mahihina. Yung kaya nga ang nangyayari kapag tinitingnan natin yung mahina, anong nangyayari sa atin? Inuhusgahan natin sila. Tama ba? Sa halip na tulungan, inuhusgahan sila. Tama po. Wala tayong karapatan na manghusga. Yung panghusga, posisyon ng Diyos yun. Kapag nakita mo na may nangyari, di tulungan mo. Nakita mo ng dapa, nakita mo na natumba, tulungan mo na. Yung problema, yung iba, sinisipa pa. Tama po. Huwag natin gawin yun. Sa paggawa natin ng mga bagay na ito, nag-iipon tayo ng mga bagay na makalangit. Tama po ba? Kaya pakiusap, samantalahin natin yung panahon. Sabi sa verse 16, na sinasamantala ang panahon. Bakit? Kasi nga, wala na tayong sapat na oras. Kailangan nating samantalahin. Wala nakakalam kung ano mangyayari bukas. Tama po ba? Sino po yung nakakalam kung ano mangyayari bukas? Meron po ba? Yes, maaaring yung bukas sigurado yun. Pero tayo, hindi tayo sigurado kung may bukas pa tayo. Tama po? Marami tayong kilala. Malakas sila. Nakahapon, nakita ko, malakas. Nag-exercise pa. Pero ngayon, kinabukasan, pantay na yung paa. Tama po ba? So, hindi talaga natin alam. Kaya nga, samantalahin natin. Tayo na mga marurunong, sa pagsamantala ng panahon, anong kailangan natin gawin? Tingnan natin kung yung mga tao na nasa paligid natin, ligtas pa o hindi. Tama po ba? Kung yung mga nakakakilala sa akin, alam ba na ligtas ako o hindi? Kung ganon, hindi talaga natin sasamantalahin yung panahon. Kung alam natin na wala na tayong sapat na oras, magmamadali tayo na gawin. Yung mga Pilipino, mahilig sa ano po? Rush hour. Tama po ba? May gagawin next week. Wala pang gagawin ngayon yan. Tama po ba? Kailan lang sila magkukumahog? Kapag kinabukasan na. Tama po. Paano kapag nangyari yun sa mahal ninyo sa buhay? Kinabukasan, patay na. Wala kayong ginawa. Tama po. Wala tayong may dadahilan. Kaya nga, gaya ng marunong, samantalahin natin ang panahon. Kung tunay na naligtas tayo, hanapin natin, gawin natin yung mga bagay na nasa itaas. Pero ulitin ko po, ang hadlang para magawa natin yung mga bagay na nasa itaas, yung laman natin. Tama po ba? Kaya anong sabi sa atin ng Biblia, sabi sa Colossus, chapter 3, verse 5, banggitin ko na lang po dahil wala na tayong oras. Hanggang 11 lang po tayo. Tama po ba? Patayin yung anumang makalupa na nasa atin. Patayin. Pag sinabing patayin, ano pong ibig sabihin? Literal po ba na patayin? Saksakin? Ganon? Dahil yung kamay ko palagi nagkakasala, putulin? Hindi literal. Tama po ba? Para mapatay natin yung laman natin, ano po yung kailangan natin gawin? Simple lang. Para yung buhay, patayin, anong kailangan gawin? Yung buhay. Huwag naman brutal, patayin agad. Huwag mo pakainin, mamamatayan. Tama ba? Pag hindi mo pinakain, mamamatayan, natural. Same. Sa laman natin, kung hindi natin pinapakain, mamamatayan. Anong ibig sabihin nun? Hindi magkakaroon ng kapangyarihan. Kahit malakas yung laman natin, pero kung gutom, may magagawa? Tayo, kung pag andito tayo,
Sa mga nagtatrabaho, kapag hindi kayo kakain, makakapagtrabaho ba kayo ng maayos? Hindi rin. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag nating tustusan. Tingnan po natin. Po, malapit na po tayo matapos dahil 11 na. Roma chapter 13. Roma 13. Verse 14. 12 hanggang 14. Ay, sagad na po natin, 11 hanggang 14. 11 hanggang 14, basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Sabi ng Biblia, huwag paglaanan ng laman. Diba, marami sa atin, lalo na yung mga nanay siguro dito. Tinanong ko kayo kanina, mahilig kayo manood ng Korean novela. Tama po ba? Hindi po ba? Wala naman. Hindi po. Kasi pag sinabing oo, baka i-counseling. Di ba? Yung mga nanonood, tignan nyo po, sa harap ng pinapanood nila, umiiyak sila. Kapag yung bida kinakawawa. Tama po ba? Ganun yung ginagawa nila. Pero hindi sila umiiyak sa harap ng mga mahal na sa buhay na hindi ligtas. Bakit? Bakit po? Yung laman nila, yun yung malakas. Yung espiritu nila, kaya hindi makakilos yung espiritu nila, hindi magawa ng espiritu nila, yung gawain ng espiritu nila, kasi mahina. Yung laman malakas. Tama po ba? Kaya nga pag-isipan natin ng maigi. Huwag paglaanan ng laman. Kailangan ng paglaanan natin yung espiritu natin. Paano natin mapaglalaanan ng espiritu natin? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kailangan nating supilin ang laman natin. Hindi madali. Tama po ba? Mahirap. Kaya nga, kailangan nating makipaglaban. Sa totoo lang, araw-araw nakikipaglaban tayo sa loob natin. Meron dalawang digmaan na nangyayari sa atin. Depende sa kung sino yung gusto nating papanalunin. Yun ang nananalo. Simple lang. Pakainin mo yung isa, mananalo yung isa. Gutumin mo yung isa, matatalo yung isa. Tama po ba? Kaya nga, sa halip na panalunin natin yung laman, ang panalunin natin ang espiritu natin. Paano? Paano mananalo yung espiritu? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Imposible, di ba? Yung espiritu natin, para matalo niya yung laman, kailangan ng salita ng Diyos. Yung tabak ng espiritu, yung salita ng Diyos. Efeso chapter 6 verse 17. Tama ba? Taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya nga, kung malayo tayo sa salita ng Diyos, imposible tayo mapagwagian natin ang laman. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Pagising sa umaga, nagbabasa po ba kayo ng salita ng Diyos? Hindi na po, malabo na yung mata ko. Alam niyo po, meron po akong church na puntahan. Yes, yung iba siguro kaedad o mas matanda pa siya. Alam niyo po anong ginagawa niya para mabasa yung salita ng Diyos? Gumagamit siya ng magnifying glass. Ngayon, ano pong dahilan ninyo para hindi makapagbasa ng salita ng Diyos? Bakit ginagawa niya yun? Para matustusan yung kanyang espiritu. Tama po? Yung ilan sa atin, marami pang kabataan. Hindi pa naman ganun katanda. Pero yung malayo sa salita ng Diyos. Kaya nga yung buhay nila nananatiling, yung Christian life nila nanatiling, alam niyo po yung stagnant. Hindi dumadaloy pababa, hindi rin dumadaloy pataas. Nakapirmi lang. Hindi lumalago. Kaya hindi rin sila magamit ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga, pakiusap, kung tunay na naligtas tayo, kung tunay na muling binuhay tayo na kasama ni Kristo, hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Pagkatapos, ang sinabi sa atin ng Biblia, ituon natin yung ating paningin
yung ating puso sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Tama po? Hindi na tayo taga-lupa, taga-langit na tayo. Kaya ngayong hanapin natin yung mga bagay na makalangit. So, marami po akong sasabihin, pero siguro sa susunod na lang, pag nagkaroon pa ako ng pagkakataon. Tapos na tayo. Tapos na yung oras natin. Maraming salamat po sa pakikinig. Tayo pong lahat, tayo umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat kami Panginoon, higit sa lahat, sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Pakiusap, tulungan niyo po ng lahat ng mga brothers and sisters na narito sa iyong harapan, ay tulungan niyo po sila na makapamuhay ng tunay na buhay Kristiyano. At tulungan mo rin po nawa sila, Ama, na hanapin yung mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. At higit sa lahat, Panginoon, dalangin ko po, gamitin niyo po yung bawat isa sa amin, higit sa lahat para po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo sa marami pang kaluluwa na hindi nakakalam ng inyong katotohanan. Alam namin, ng ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay napakalapit na. Tulungan niyo po nawa kami na ituon ang aming puso sa pag-asa ngayon at tulungan kami na huwag manlumo, huwag panghinaan sa kabila ng maraming kahirapan. Pagpalain mo po ang lahat ng mga brothers and sisters na narito at ipagkaloob mo po yung biyayang kinakailangan po nila, physically at higit sa lahat, spiritually, Panginoon. Muli, Ama, binabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat sa iyong napakadakilang pangalan. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.